What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Honorable Senator, that the PNP is a political po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano, hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam Thank you, ko ang sir. reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan yung kabutihan ng tao. Because hindi ka forever, Kenneth, Regional Director, may chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? Ha? Yung inostisya. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po kasama namin po kayo, sir, as the former Chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then inform us kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang baraha. Ilatag natin ang baraha kung bakit talaga ninyo ginanon yung tao. Tatanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allow pay po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform,
katulad nung nakulong, sir. So, he will be issued orders as a law officer. Then, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang puputulin din based on the Wala akong justified. question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Maawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ah, I hope you get me right. I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang tapon niyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Rijaldo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo interpret your own policy to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, we will submit ASAP, sir, yung documents regarding Colonel Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung office concerned, Your Honor. Thank you po. Thank you. Salamat. You want to say something, Senator JB? Please, you have the Thank floor, Mr. Your Chair. Honor. Good morning, magandang umaga. I'm just here to listen to to tackle the different measures up for the agenda this morning. Pero siguro pasalamatan ko lang, narinig ko kasi kanina yung na bring up yung issue sa Marilaki. Nagpasalamat lang ako sa HPG, sa PNP, sa Region 4, sa Provincial Director din, sa support na kahapon no nagkaroon tayo ng Make Marilaki Safe Ride Again. Kasi nga nabanggit niyo Mr. Che kanina that Marilaki has become a very notorious place. Dati enjoy tayo diyan, maganda ang lugar, no, magandang kalye, magandang Sierra Madre, magandang tanawin, maraming kapihan, maraming restaurant. Kaya lang medyo dahil sa ilang pasaway ng mga riders nasisira po ang lugar, no. Ako kasi I'm advocating Philippine